Tingnan natin yung ating baboy dito na bagong nanganak. I-check natin mga kaprobinsya. Yan po mga kaprobinsya, oh. Nanganak po yung inahin natin. 12 yung anak. Kaya na ibangin isa? Oh. Sulod na yung isa, oh. Pumasok na. Pasulod sa dito yung bangilera ko, ah. Ano din sila madugay ya? Oh. Dati po matakot kami basahin yung sahig ng mga kaprobinsya kasi may mga biik. Pero ngayon na may nilagay kami na tulungan para sa kanila, wala nang problema. Ang laki na po sa ating inahin dito. Tapo na kayo. Ito yung paglaki niya habang kayo nagbubuntis. Nung dumating sila dito, napakalit lang nila. Nung unang panganak pa lang niya, maliit lang siya mga kaprobinsya. Ito. Pero ngayon, oh. Lahat pa 12 kilos na yan. Ang kanyang kalaki. Sila po yung sunod ng mga anak. Yung dalawa. Isang lumalaga at saka isang nahin. Next month. Yung isa, maliit na yung isa. Yung lumalaga natin. Ang hindi nga buntis din yan. Pero yung didi niya medyo nalanta na. Ito po, kakawala lang natin sa kanyang mga tiis. Sana maglandi siya agad. Hindi tayo pahintayin ng matagal na panahon ba. Yan, oh, pumasok sa loob yung mga bake natin. Takot sila sa tubig. Pinagawa natin sila ng mataguan na medyo malaki para makapasok silang lahat. Kasi noong una, maliit na yung pinagawa natin. Hindi sila kasya doon sa loob. Yung iba nasa labas lang.
Saka natin yung kunin pag malalaki na sila. Yung kulungan na pinagawa natin. Yan, nasa loob lang yung mga bait natin. Relaxing lang kahit sila dyan sa loob. Gawa na mo? Wala pa? Ayan ka. Yung barako natin, oh. Lumabas na sila, oh. Kakaon naman eh. Kain na yung binabatayan sa ating mga biik. Hindi na sila ng pagkain. Isa kahapon, oh. Mahina siyang kumain kahapon. Pero okay lang siya ngayon, oh. Yan, kahapon, busog lang siguro siya. Kaya mukhang mahina siyang kumain. Kahapon po mahina siyang kumain, mga kapatid siya. Kala namin masama yung pakiramdam niya. Pero ngayon, oh, yung balik yung gana niya sa pagkain. Mabik natin. Excuse me. Wow. Yung pagkain nila mga kapatid siya. Starter agad. Hindi na natin sila pagkain ng mga free starter o mga early win dyan. Mahal na yun. Pero maganda pa rin yung katawan nila. Hindi nakasawang panoorin yung mga bait natin. Sila po ay German Petre. Walang pagkaalam kahit anong mangyari sa kanya, oh. Basta makakain lang. Pa. Tayo ka dyan. Bukuha gawas niya, oh. Lalaki. Ito, oh. Ito yung idol ko. Okay na lang 10. Lalaki yan. Lingin, malapad yung likuran, oh.
Balik agad sila doon sa taguanan nila, oh. Mayo. Pagdahon ni sa sunod na araw. Madali lang silang nabusog. Yan po ang ating napapansin sa ating mga baboy. Kahit yung mga baboy natin dati na German Pitrin din. Kaunti lang yung kain. Busog na sila, oh. Ulay naajod. Dito tayo nakapili ng babae dito. Lagyan natin ng AirTag pag may mapili tayo. Ito po yung babae dito, mga kaprobinsya. Ito po yung nakapagbigay sa atin ng saya, yung ating mga alaga. Pag malusog yung alaga natin. Sa mga hindi din nakapanood sa una natin mga video, yung isa nating baka na si Batang nanganak na, at isang Red Brahman yung kanyang anak. Tulog na mo! Gamay nagtiyan ng dumalaga nung saan. Abdo sa gani, yot. Ito po. Ilan kayo yung anak niya. Natural lang to. Pinakasahan na natin silang dalawa. Hindi sila nabuntis ng iniay natin. Nung una may mga pinakasahan tayo. Tig-apat lang yung biig. Tinalo sa iay. Yung mga iay natin umabot sa 10 at sa 12. Mukhang masanay na sila dyan. Kasi hindi na sila lumabas. Yung lahi po dito sa ating mga biik, yung tatay, yung similya na ginamit natin, Landres. Pwede tayo magpili dito ng dalawa, at saka dalawa din sa kabila. Piliin natin yung maraming didi. So yan po ang update sa ating mga alaga dito. Yung mga biik natin doon na walay na natin sa mga nakarang araw. At dito po, may 12 anak. At sa mga hindi po nakapanood sa una nating mga video, ito po yung anak ni Batang, oh. Red Brahman. Tapos isang babae. Hello. At mabait po siya, mga kaprobinsya. Nagpahimas lang. Hindi katulad sa iba nating baka dito. Yung isa nating baka na anak sa ating matapang na baka na hindi magpalapit sa atin. Yan po, Red Brahman. Gawin natin siyang inahin dito. Yung bukol niya, mga kaprobinsya, oh. Kahit babae, pero may bukol siya. May pasong. Parang lalaki siyang tingnan. Come here. Si Batang, marami po yung kumpay na binigay namin sa kanya. At saka marami din yung kupramil. At pinalagyan pa namin ng kapal dito. Doon sa kabila, lagyan din natin para palabasin din natin yung isa nating baka na si Queen Eye. Malapit na din sa mga anak. Next month. At kaya ang problema namin dito, yung isa nating baka na makulit. Pag pumunta siya dito, ginestahan niya yung maliit nating baka. Kaya pag makita ko na pumunta siya dito, tinaboy ko agad, papalayo. Para hindi niya kulitin yung maliit nating baka. Yung baka natin, mga kaprobinsya, 4 days pa lang yan. Kain ka na marami Batang, ha, para hindi ka mamayak. Para maglandi ka agad. Sana makasahan ka ni Limer. So safety po yung baka natin. Kahit may ulan, hindi sila mabasa dyan. Marami tayong trapal na pwede natin gamitin. Yung isa nating baka, yung matapang, naglandi naman siya ulit, mga kaprobinsya. So 2 beses na siya naglandi. Hindi siya nabuntis nung pinakasahan natin ni Limer. Nung napansin namin siya kahapon na naglandi siya, pinakasahan naman natin. So yan po ang napaka-advantage pag may sarili tayong lalaki na taga-kasta. Kahit ilang beses pa sila paulit-ulit na maglandi, walang problema.
pagkasahan lang natin kasi maliit pa naman yung anak niya, hindi pa nawalay. So ngayon sana mabuntis na yung isa nating baka na medyo matapang, pero hindi pa tayo sigurado kasi hindi pa natin nawalay yung kanyang anak. Yung si Basya lang, siya lang yung nabuntis na kahit hindi pa nawalay yung kanyang anak. Yung pag-alaga natin, masabi po natin na sortihan lang yan kasi hindi po lahat na panahon na mabuntis lahat yung mga alaga natin. Katulad sa ating mga baboy, ilang beses pa natin sila iniay. At may mga senaryo naman na kahit isang kasa lang mabuntis agad. Hindi natin maasahan na puro positive ang resulta sa ating mga alaga. Ito po si Paula mga kaprobinsya. Parang ineksperimentuhan to ng ating mga kasama dito. Napansin po nila na parang naglandi daw pero hindi sila 100% na siya naglandi. So ang ginawa nila, pinakasahan nila ni Palo. Nakasana siya ni Palo. Pero eksperimento lang kung mabuntis ba siya or hindi. Napakagandang klaseng kalabaw ni Paula mga kaprobinsya. Nung may mga bisita tayo dito, napansin agad siya sa ating mga bisita na napakaganda daw na kalabaw. Kaya try lang namin kung mabuntis ba siya. Pag sigurado tayo na siya ay naglandi, pwede natin siyang ipaiay. Pero yung mga kasama lang natin dito ang nag-eksperimento sa kanya. Kahit hindi siya naglandi ng gusto, pinakasahan ni Palo. Swerte kung mabuntis siya. Sortihan lang. Yung isa nating kalabaw na si Paloma, hindi pa siya naglandi mga kaprobinsya at may edad na yun. May edad na yun si Paloma. Si Paula, batang-bata pa to. Mga 1 taon pa lang siguro to sa atin. Yung mga kasama lang natin ito ang may kagagawan. Pinakasahan nila. At napaka-agresibo naman ni Palo mga kaprobinsya. Sa tuwing may pumunta dito para magpakasta ng kalabaw, kayang-kaya niya yung 4 na round. Ganun po si Palo. At si Batitay pala yung anak niya dito. Yung kalabaw mga kaprobinsya, mula sa pagkasta, nasa 1 taon yan bago mga anak. Hindi katulad ng baka na 9 months lang. Sana mag-success lang yung eksperimento sa ating mga kasama dito. Magaling na ito maghila ng karosa mga kaprobinsya. Nagpasakay lang. Mabait. Mabait ito si Paula. Yung isa nating kalabaw na si Tisoy, oh, malaki na yung pagbabago niya. Hindi na malaki yung tiyan. Saka nakarkabya na siya mga kaprobinsya. Back up to sa ating mga alaga dito. Next month po, magsimula na po sa pag-harvest ng tubo dito sa amin. So nakatulong po sila dito sa amin sa paghakot ng kumpay. Marami po tayong kalabaw ngayon na pwede natin gamitin. Bali 6 po sila. Sa mga nakarang araw nga nung may activity tayo dito, nung naghakot tayo ng bugas, napakadali lang namin natapos dahil sa 6 nating kalabaw. Bali doble yung purpose. Nag-aalaga tayo para kumita kung maibinta natin sila, tapos nakatulong din sila sa paghakot ng kumpay, paghakot ng feeds para sa ating mga alagang baboy at saka baka. Sila yung tagahakot. Yung mga maliit nating alaga, oh, dito sila na malagi sa ating mga tanim na napier. Sa ngayon okay pa yan kasi malalaki na yung mga napier natin, hindi na yan mamatay. Pero katulad dito na hindi nakatubo kasi palagi lang kinain, hindi pwede pag ma-harvest namin yung mga napier namin dito tapos pagkawalan pa rin namin sila. Kailangan na may tali na sila mga kaprobinsya. Kasi pag kaka-harvest pa lang ng napier tapos kakasibol pa lang, mamatay po yung napier pag palagi lang kainin. Katulad nito, hindi nakatubo kasi pag sibol kinain nila agad. Kaya napakaganda ng katawan sa ating maliit na kalabaw kasi malakas siyang kumain. Palagi po namin inobserbahan yung isa nating baka mga kaprobinsya kasi yung bukol niya parang hindi pa rin nawala. Kahit nagamot na natin yan, nabakunahan na natin siya. Papansin namin parang lumaki yung kanyang bukol sa puso do. Obserbahan natin yan. Baka mabuto ba? Mura jug mabuto, oh. Lihin namin yan mamaya para matik. Tapos esprehan ng pangtaboy ng langaw kasi parang may langaw na dumabo palagi. Sana pumutok yan, mabuto yung kanyang bukol
para magamot natin ang gusto. Malakas naman siya mga kaprobinsya, hindi doon sa matamlay. Napakakulit nga. Kasi lang kumain, no? Yan po ang style ni Kuan, batitay. Isapli rin Kuan. Yung baka natin, paminsan-minsan lang yan bumalik doon sa kanyang nanay. Parang walang ganang dumidi. Bigaon mga kaikot. Dati, yung maliit nating kalabaw, hindi pa yan pumunta dito. Andun pa yan sa kanyang nanay, makikain ng napier. Pero ngayon na palaki yung kanyang katawan, paana? Pumunta na sa gitna, oh. Okay lang sana pag damo yung kainin nila. Pero pati napier, kung ma-harvest namin to, yung mga napier namin dito, lagyan po natin sila ng tali. Yung bako namin doon mga kaprobinsya, balak sana namin i-restore, pero malaking trabaho na. May naisip po kami na doon kami maglagay ng bakod sa nilagyan namin ni Batang. Kahit maliit lang yung area na lagyan natin ng bakod, ang purpose lang natin para hindi makalabas yung mga anak nila ni Batang. Pero yung mga alaga natin pag dito sila pumunta, okay lang. Kasi sa atin naman to. Ang problema pag pumunta doon sa kabila, may mga tanim sila doon na saging, may mga tanim sila na niyog. Hindi pwede pag pumunta sila sa ibang area. Okay lang pag dito lang sila. Basta hindi pa yan ma-harvest, okay lang yung mga alaga natin dyan na mga maliit. Pero kung ma-harvest na, hindi pwede. Mamatay yung mga napier natin. Ito po si Quinay mga kaprobinsya, oh. Si Quinay at si Bitang yung sunod ng mga anak next month. Pero si Bitas lang yung nakakasasakay na. Kung nagpaalam sana yung mga kasama natin dito na naglandi yung mga baka natin, hindi nila pinakasan agad. Ipa-EI ko din sana sila. Pero bago sila nagpaalam sa atin, nakasana. Parang gumalaw yung baka sa loob, oh. Nagpahimas lang siya. May sugat siya, oh. Kailangan siyang sprayhan ng pataboy ng langaw. Ilabas po namin siya. Itabi natin sa kay Batang doon para makalakad-lakad siya doon. Siguro mga isang buwan mula ngayon mga anak na to. Maliit pa rin yung tiyan mga kaprobinsya. Pero positive na to kasi napa-check natin. Nung ini-EI siya, hindi pa kami sigurado na siya ba'y naglandi kasi parang nalipasan na ba. Pero ang maganda sa kanya, nabuntis siya. Kahit medyo nalipasan na. Isang beses po natin siya napakasahan at 2 beses po natin siya napa-EI. Yung bili natin sa kanya nasa 34,000 lang. Doon sa Dawis. Hindi naman siya masyadong nitip. Matangkad siya, oh. Yan. Matangkad siya. Tapos, January siguro siya mga anak or Pebrero. So next month, may 2 tayong asahan na baboy na mga anak. Tapos may 2 baka, si Quinay at si Bitang. At saka by December, si Basya. At yung sunod ni Basya, siya naman. Ito. Sunod sa ating puting baka, si Marimar. Yan, nakalimutan natin si Marimar. Buntis pala yan. At siya pa yung pinakaunang nabuntisan ni Lemer. Tapos sunod kay Marimar, yung pula nating baka, pero hindi pa tayo sure doon. Hindi pa natin na-check kung buntis ba siya. Yung isa nating baka, kahapon pa lang nagkastahan. Naglandi ulit. Pero okay lang mga kaprobinsya kasi bata pa naman yung anak niya. Hindi pa nawalay. So hindi tayo masyadong nagmamadali. At yung mga maliit nating baka, oh. Yung hita ni Rigor, parang hita ni Pugi. Yung isa, unti-unti na tumaba. Yan, oh. Yan. Red Brahman. Hindi nagbago yung kanyang kulay. Pero hindi pa tayo sure kung hindi ba yan magbago. Baka pag nagkaedad na, magbago yung kulay niya katulad ni Pacbones dati na may halong itim. Sa ngayon po, yung mga alaga natin dito, nasa 24 heads. Pang 24 heads yung mga maliit, yung bagong anak na Red Brahman natin. Kasi naibinta natin yung isa nating baka na si Jinggoy. Pero okay lang kahit nagbinta tayo kasi may kapalit naman. Tapos next month, may 2 naman tayong baka na mga anak. Tapos by December naman,
may isa. Sana po mag-success tayo dito sa ating mga alaga. Sa pag-breed natin ng baboy, sa pag-breed natin ng baka at sa kalabaw. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung pagkain namin, oh. May baboy, may pansit, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Maro. Talingaro na ikaw ba na? Maro, masabay po. Tapos sira na pagkatalaw sa kolibro ko, katawag po niya. Ini mo kasama sa nanang braha. So, magpabati ka. Ganda na pwede na eh. Kaya wala tayo inom nag-iasa mo itong tangkuan. Di, gidali nga matang kay gito na oras. Ya, sabayan, og sige nagpunggo, kana yung ikaw ba yung magkuha? Di, lali. Yung duko mo labyo ko yun. Ito ka may aerodyo kayo, napigil, kuy-kuy niya. Ito na aerodyo. Nakaragda ko, pakita niya yung braha. Utang na lang ito. Wala nang laban. Bakit lang? So, timang ako toyo, kuraman ako madayan. Tila pa katoyo. Yan, ito pa naman. Parte mo ha. Niya ka to kung 20 po nang sipyat ka ito na rin mo. Yuk ka dili mo do bili ha. Siniguro gaya ha. Dodo nga biya mo lang kaloyan. Maay magay bugong ya po. Sige pa na pardiking. Liwat. May bugong na yan. Si Rosman ni mo lagi. Maangkon mo kuno sa babor dito sa tayo wato. Ayo. Diri siya ata atong gan. Iya, agaw. Parintig sila. Oh, tagsa. Sa Ano ko yun niya? ay wa mo ko tayo problema. Bro, gabi na naman anigo na to. Ituloy ka na deka. Sa wala ito pun ko. May time na nga ko yun. Ano ko daw na? Ikatugong kuan. Yung pananaw mo ko atugong nga kulang na to ang ganito. Ako biyagihan. Hindi pwede ko ano. Pito din ha. Yung ano ba ito kabahan mo? Yung mo kasunod ko. Ano ka wala yan mo ko? Wala. Para kita ka. Ano nga? Tagingan na yung butang nga Jo. May tabunag plastic. Yung matilin na. Ano ko kalinga. Sihilin na ho. Tumapid po nang sa. Tagaan ako sa extra na ko. Mawala. Dito. Asa na ba? Nakakang ko itong karamon niya. Tayo ito dito na sa utang sa sarili. Dito ko na itong ito. Wala kuha ko dito sa. Nirado mas anjay tayo simbang sila. Ano ko sa dito ko yung bakit karabaw. Ako din ibo. Dahil ka. Dahil lang ka sa. Ang mga ganyan. Dahil sakay kong bitong. Nangyat na siya. Bitong. Saan ka bitong? Siga pole. Hindi naman ko mga ito. Daog di kayo sa asawa da. Di pareho ni mo. Ay kayo mo asawa, tag sa racing ka ni mo po. Kabantay ba kung napauli na. Sa nahuli na gabi na. Wala ako na sa ito. Kasi kailangan siya ito. Bukil sa hepe. Wala ako baboy ko lang ito. Wala ako. Gusto na niya. Wala daw ka na. Ay, sabi. Wala na kinitos. Bagay sa nirong. Batik na ka naman nag-ilog tanya pa ngayon ang mga ikatagot. Muna ginag katambag yan. Puro pa nag-ilog mo. Nagay lang na siya. Oo. Ano meron, ito si Quintas mo. Nabot lang dos niya. Ano mo lang gaya ko niya. Tapos mo lang gaya siya. Ito yung baryo na. Sila ni Boy. Ako nagbalot ito. Ako nagbalot.
Ika, mali, kasi do sa kuha, tugas ang piling ko. Tasin sa nila, kaya kuha ko na pagka. Ano yung tingin ka kapag amis kami ng ikaw? Ay, sugang kay, abot na ba yan? Dalokad lang mo Pero kayo na mga adag stress. Ay, gila kong bangko ka beto abot. Nahulog kong sa kili na ko, wala ka. Kala sa kapatid ko, nakabukol sa junior. Ano? Sige natin. Hindi, ayat ito head mo. Dito ha? Yeah. Pero, ito magugula mga bug na yun yung kontok ko ulit yung lamang dahat. Kita, kita mo nito sa tao. Ay, kwarta na ito ha. Hindi mo ginasa ko ha. Karahan mong matulog na lamang kuhaan sa kwarta niya. At ginasa naman eh, ko ha. Pagkat mo gastos ko niya. Sa mga presko mga itong mga grupo lagi doon. Ito, kasama din mo kayo ang saro. Ay, kaya gano'n mo dito. Yung hawak ko. Lawis mo na. Yung mga bukas kayo, mas anak ko. What? Kasi ganun lang. Bukas-bukas niya. Kasi ni Ari dito, wala sa mama ni Mato dito. Oh, na. Papa ni mo wala, di ba? As papa ni mo wala po dito. Ha? Nagaminot na siya ron? Namayo? Ako di ko. Kaya na. Hmm?